Welcome to another episode of Koksai Kitchen! Yes, minasan, konnichiwa! Konnichiwa! Atsui na! Ang init na ngayon. Last Saturday na ng July, ang bilis. Pagka may init na ganyan, masarap mag-swimming, di ba? At pag masarap mag-swimming, masarap nun kumain. Yes, yun naman yun, di ba? Dahil last week ngayon ng July, last Saturday ng July, meron tayong pinagbibigyan laging request sa ating mga viewers. Oh, yes. Dahil may nag-request sa atin ngayon from Reno, Nevada. Wow, at ang di ba pag mga Japanese, gusto niya Japanese kasing mga cuisine. Pero pag sinabi sing Japanese, sushi or sashimi lang, di ba? Yung mga bigurumi na tinatawag. Ano bang lulutuin natin ngayon, Chef Lloyd? Yung request niya? Tonkatsu don. Yan. Mga donburi yan, mga bigurumi para siyang pork chop, di ba? Breaded pork chop na this time lalagyan natin siya ng fish sauce at saka ng tamago. Naku, abangan niya Mr. Alan Santos. Kasama niya ang kanyang kasama na si Alice at anak niya si Andre. Hello. At abangan niyo rin siyempre, itanong mo kay Unisang. Kaya tara na sa kusina and Let's start cooking! Hello, welcome back! Ito na. Yan na, let's start. Let's start na yung ating request ngayon, di ba? So, bago tayo mag-start, unahin po na natin sabihin yung mga ingredients, tapos proceed na po tayo sa mga step by step. So, syempre, yung ating main, yung ating pork chop na tinatawag. Sa atin kasi pag may nabiling pork chop, may bone. Yung eto, boneless na siya. Ganito pong itsura niya. Then, yung ating breadcrumbs, para po sa breading yan, tamago, yung egg, flour, salt and pepper, then water. Then, yung ating sauce na gagawin after the frying of natin breaded pork chop, yung ating fish na dashi na tinatawag na fish sauce. Fish broth? Fish broth, then sugar, soy sauce, yung ating mirin, then yung ating strips na nori, tsaka yung ating tinatawag na Chinese coriander, or yung Chinese parsley na tinatawag. Tapos, tamago and tamanegi. So, start na tayo. Bago tayo mag-start, makikita niyo yung ating boneless na pork chop. Kailangan po natin tusok-tusukin muna para pumasok ang aji sa loob o ang lasa. Yan, ganyan. Yan. Usually sa atin kasi kinakain lang to na piniprito, diba? So, this time, lalagyan natin siya ng kakaibang aji. Yan. Then, babalik ka rin. Kabila naman. Tusok-tusukin. Para pasok na pasok yung aji ng shokusho, mamaya lalagyan natin ng salt and pepper. Tapos set aside yung ating breadings naman. So, lalagyan natin siya ng salt. Huwag din po masyadong maalat kasi may lasa po yung ating sauce. Medyo maano lang po yan. Then, baliktad. Kabila naman. Sa Pilipinas din may mga tindang ganito na rin. Mga donburi na tinatawag. Pero iba kasi talaga pag sa Japan talagang, iba yung lasa na nila, differentiate. So. Ito, so, ganito na siya. Set aside muna natin. Then, gawin natin yung breading. Mauuna yung ating egg. Then, ibimit po natin. Yung iba kasi ang ginagawa, yung step by step siya, unahin ito, yung flour, tapos after nilang i-coat sa flour, i-dip nila dito sa egg, then after nito, tsaka ilalagay dito sa ating breadcrumbs. This time, ang gagawin natin, parang mas kanta, tsaka ito yung kumbaga tip ko para mas madali, hindi, yung ano din siya, messless din, hindi rin ganun kadumi. Unahin natin, lagyan natin ng squashing water, then yung ating flour. So, pagsasamahin na natin siya. Parang magiging texture, parang hotcake mix. Yan. So, less, ano po siya, less dumi, less mess. Kesa yung tatlong lalagyan. Oo. Saka dumidikit kayo sa kamay. So, ayan. Ganito na po ang magiging. Parang nga siya pancake. Oo, pancake, gano'n. Saka para pag kinote natin ng breadcrumbs, didikit siya talaga. Nga pala, pwede po tayong gumamit ng dried, pero this time po gagamit po tayo ng fresh na breadcrumbs. Nabibili naman siya sa market, kahit siguro saan lupalop ng mundo meron yan. Kung gusto niyo naman, pwede kayong gumawa sa sarili niyo. Pwede rin. Oo. Ayan. So, okay na po to.
So, ang mangyayaring coating, dalawa lang po. So, ayan, okay na siya. Huwag natin siyang ilagay dito. Ayan. Didip lang pong ganyan. After natin i-dip, tsaka natin ilalagay rito sa breadcrumbs. So, makikita niyo po talagang dumidikit siya. Coated talaga siya. Oo. Usually, sa ibang tonkatsu yasang talagang ganito ang ginagawa nila para hindi masyadong matrabaho. Ayan, ganito po. Tsaka hindi nga talaga siya messy, no? Oo. Ayan. Pwede rin, instead na pork chop, pwede rin po tayong gumamit ng chicken kung gusto nyo hindi masyadong fatty. Kaya lang yung sa chicken breast po ang gagamitin, ang mga chicken fillet. Para siya mo. Oo. Palapad din. Ayan. Okay. Last one. Ganyan. Kung ako yung mahilig ka sa mga Ganito. dongburi, mga Oo, ganito. mahilig kami. Mga Japanese, di ba? Kahit sa mga bento yasa, kung ano-ano Kahit saan marami. meron, no? Oo, kahit saan meron. Yan. So, ready to fry na siya. Yan. Yan. Medyo messy na konti. Ganyan na po ang kalalabasan niya. So, sa pagbabalik po namin, kailangan na natin i-fry para magawa na natin yung ating sauce. Babalik po kami. Mula nang simula ang Asia Yao Show, isang maliit na gulayan lamang nakapwesto sa Tokyo to Sumidako Kisho. Ang may-ari na si Mr. Keiichi Sato na naniniwalang lahat ng pangarap ay matutupad kung ito ay iyong paniniwalaan. At sa tulong ng kanyang may bahay ay lumago ito mula sa gulayan at naging supermarket. Naging popular ito hindi lang sa mga Hapon, kundi sa mga Pilipino at iba't ibang lahing nakatira sa lugar na iyon. Dahil dito ay nanggahan ng mag-asawa na magtinda ng produkto galing sa iba't ibang bansa ng Asya. Di nagtagal ay nagsimula ang Asia Yao Show para sa international market at tinatawag na your one-stop Filipino shop. Ang Asia Yao Show ay hindi lang basta tindahan. Ito rin ay nagde-deliver ng mga kailangan nyo saan man kayo naroon sa buong Japan. Kung paano? Eto, tumawag lang at aasikasuhin kayo ng mga operators dito sa Japan at sa Pilipinas. Ang Asia Yao Show ay makikita nyo kasama ang lahat ng produkto nito sa Kinsho at sa Roppongi na malapit sa Embahada ng Pilipinas. Maaari nyo rin kaming makita sa magazine na The Boss ng Japan, sa The Pinoy Chronicle at syempre sa aming sariling catalog. Madalas din dumalo ang marketing team ng Asia Yao Show sa mga maliliit man o malalaking events. Nais din namin ipakilala sa inyo ang aming mga partners gaya ng 7 Bank at Yahoo International. You can also see and watch Asia Yao Show's TVCM through ABS-CBN's TFC, IPS-GMA, Ustream TV MOFA, Kokusai Kitchen via YouTube, and of course in Facebook. Here are some samples of our products that you'll definitely enjoy. International Cold Cards, Green Mango, Saging na Saba, Magnolia Chicken, San Miguel, Mamasitas, Lucky Me, and many other products that you can only find in our shop. Tawag na dito sa Asia Yao Show, your one-stop Filipino shop! Kami pinagbabalik. Yes, ngayon nagpainit na tayo ng mantika. Kailangan po deep fry. Breaded pork chop. So ngayon, para po malaman natin na kung pwede na natin ilagay yung ating breaded na pork chop. So lahat ng ipiprito po, kailangan po natin ng hashi. Iikot lang po natin ganyan. Pag nakita po natin umaakit na yung bubble like this, yan. It means na pwede na po siya.
Or kung hindi naman, yung iba, nag-aalangan, kung kuha lang ng isang ganito, gagawin, ayan, kita nyo naman, nagbabubbles na siya na ganyan. So, ayan, okay, pakiprito mo naman. Okay? Ako maglalagay. Okay. So, lalagay po natin. Nagbabantay. Make sure po na deep fry para hindi po susip-sip lang ng mantika ang ating pork. Ayan. So, okay, pakicheck na lang. So, habang piniprito po natin yung ating breaded pork chop, yung sa sauce naman po ang gagawin natin. So, we need onion. So, siguro, mga half, no? Hindi, pwede rin lahat kung gusto niyo kasi less naman kasi yung kanyang yung vegetable. So, pwede natin ilahat or kung gusto niyo kalahati lang din. Hiwain lang po natin siya ng slice. Ayan, slice on. Yung iba naglalagay ng shiitake. Oo. Pero this time wala. Plain at tamanegi lang po or onion tayo. Pinaka-basic nila. Oo. So, lipat natin dito. Medyo konti natin. Yan, para maghiwa-hiwalay. Ang laki ng tamanegi. Pero mas okay po kung gagamit tayo ng white onion kesa po sa red. Kasi medyo may matapang po masyado yung red onion. Pag nakita na natin na so, pwede natin lipat para hindi masakit. Kahit ganito na siya. Ayan, then set aside. Then yung ating coriander or Chinese parsley. Pain lang po natin din. 1 inch. Oo, 1 inch. So, ganyan. Tapos, mamaya, pagka nilagay na po natin, after po maprito, nilagay natin yung sauce. Tamago po yung last. Pwede na natin iserve. So, ipiprito muna namin to. After namin iprito, ipapakita po namin sa inyo kung paano paggawa ng sauce. Kami po yung magbabalik. Kemi, naprito na natin yung ating cut. So, kung makikita natin, kahit hindi natin siya ma-perfect, okay lang kasi ilalagay nga natin siya sa sauce mamaya. So, before we start, unahin po muna natin yung onion. Yan. Ito po yung pinagprituhan. Binawasan ko lang po ng mantika, pero hindi na po hinugasan dahil may iwan pong konting aji dyan. So, ilalagay natin ating onion. Slice onion. So, gagamitin ko pa mamaya. Later, gagamitin ko pa. Sinabi. Ayan. So, ito yung ating fish broth. Fish broth. Hahalo natin yung ating soy sauce. Yung ating mirin. Pagka mirin, pagka wala silang mga mirin, kahit yung white wine. White wine vinegar, di ba? Oo. Tapos yung, hindi siya vinegar, basta white wine lang. Yung ating sugar. So, ayan. So, kahit hindi pa po ganun masyadong naluluto yung onion, pwede na po natin ilagay yung ating broth. Pakukuluan natin siya. Then, habang pinakukuluan po, slice natin yung ating katsu. Nakikita nyo po, di ba? Hindi siya yung ganun yung mga nabibili na nakakain, di ba talagang perfect yung pagkaka-breading tsaka yung pagkaka-frito. This time po, kahit hindi, dahil 12 ilalagay natin siya dito
sa ating sauce. So, kailangan natin hiwain ng bite size. Kahit mga ilang mga 5. 6 na. 5. Tama, 5 nga. Ayan. Yung iba, pag nagpiprito ng mga katsu, nilalagyan nila ng konting, yung mantika na pinagpiprito, nilalagyan nila ng konting, yung gomabora or sesame oil. Oo. Medyo pakukulaan pa natin siya ng mga ilang minuto, tapos after po nun, ilalagay natin yung katsu, di ba? Tsaka yung tamago. A complete life is a life without compromise. Experience all the color and excitement of the city and still breathe in fresh air and feel the serenity of nature. This is Avida Towers, Riala. Avida Land's newest residential project in Cebu. It is a life without compromise. The life that awaits you at Avida Towers, Riala. Ayan, kumukulo na siya. So, okay na po yung ganito. So, habang kumukulo pa siya, i-prepare muna natin yung ating tamago. Mga 4 eggs. Okay, baka pwedeng pakibit mo naman yung egg para ilalagay ko na. Habang binibit ni Akemi yung egg, lagay na natin yung ating sugar. Yan. Ganyan na po siya. Ang paglalagay po ng egg, hatiin natin sa dalawa. Hindi siya yung isang lagayan lang. Ayan, kumukulo po. Lalagay po natin siya sa gilid muna. Then sa gitna. Ayan, tapos siguro bilang tayo ng mga 20 seconds. Yan, lalagay natin yung the rest. Pag IH po, unahin nyo po yung sa labas kasi sa gitna po yung pinakamainit. So, ayan, unahin naman natin ulit siya sa gilid ulit. Ayan. Then, tatakpan natin siya and set aside po ng mga hanggang sa maging maluto yung egg natin. Tapos, i-flake na po natin siya. O, ayan, Akemi. Medyo okay na. So, habang kumukulo pa siya ng konti, lalagay po natin yung ating coriander. Tapos tatakpan natin ulit. Pwede siyang pakainin. So, nilagay po natin yung rice dito sa bowl para mamaya pagka po nilagay natin sa top yung ating tonkatsu, magiging donburi na siya kasi donburi ang tawag sa ganito na lagyan. So, ayan. Akemi, ready? Wow! Although meron talagang nabibili yung lalagyan ng pang donburi. Pero this time, pwede naman ng kawali mo. So, di na siya. Kasha. Kasha yan. Okay. Lalagyan natin ng konting sauce sa gilid para Last. So, ito na po yung ating finish. So, ano lang po to? Optional. Pwedeng wala rin po, pwedeng meron. Nori. Strips nori. Kung wala pong ganitong nabibili, pwede naman po yung pangkaraniwang nori, gugupitin na lang po natin. So,
So, ito na po ang ating finished product. Masarap po itong iserve or kainin. Lalagyan po natin siya ng chili powder. Oo. Ayan na po. So, tawagin na natin si Unisa para matikman. Makikita ang kaunlaran ng isang bansa sa pamamaraan ng transportasyon nito. Kung sa Pilipinas ay may jeepney na sinasakyan ng masang Pilipino, dito naman sa Japan ay ang densha o tren. At hindi lang ito basta-basta transportasyon, dahil ito ay may kakaibang katangian. Ang pagsakay sa densha ay parang relasyon. Minsan ay mahirap at masikip. Minsan na may presko at maluwag. Naaalala ko pa noong estudyante ako, 4 na taong pakikibaka sa pagsakay sa LRT mula Monumento hanggang Doroteo. Kahit siksikan, tuloy lang ang laban. Basta't kasabay ang chick na lagi kong kinikitigan. Akala ko ay natapos na, pero hindi pa pala. Hindi ang chicks ha, kundi ang densya. May pagkakaparehas ang tren sa Pilipinas at Japan. Parehas tulakan sa umaga at kapag rush hour naman ay siksikan. May negatibo mang imahe ang eksena sa loob ng tren, pero di pa rin mapipigilan ng mga Hapon na bumiyahe dahil sa napakaraming magandang dahilan. Ang una ay punctuality at efficiency. Ang oras ng pag-alis at pagdating ng tren ay on time. Kung sakaling ma-delayed ang tren ay nagbibigay sila ng late train certificate na maaaring ipakita sa iyong boss bilang pruweba na hindi ka nagpapalusot lamang. Pangalawa, affordable at convenient. Ang laki ng matitipid kung densya ang sasakyan, lalo't malayo ang pupuntahan. Malinis sa loob at maluwag. Malakas ang air condition kung summer at may heater naman ang upuan kung winter. Pangatlo ay ang train frequency and stations. Ang interval ng dating ng tren ay mabilis, lalo na't sa Tokyo. Minuto lang ang pagitan ng paghihintay. At ang lugar ng mga station ay maraming hintuan, kaya't kahit ilang kilometro lang ay pwede nang bababaan. Ito ay ligtas, tahimik at malinis, kaya't maraming Hapon ang nakakatulog ng mahimbing sa loob ng densya dahil alam nilang ligtas ang kanilang mga gamit at walang kukuha. Tahimik at malinis sa loob ng tren. Tila paraiso para sa mga densya otaku. At dito sa Japan, ang kumpanya rin ang siya nagbabayad ng pamasahe ng empleyado o densya dai kung tawagin. Dahil mas nanaisin pa ng kumpanya na ligtas bumiyahe ang mga empleyado sa tren kaysa sa kotse, na kapag may nangyaring aksidente ay sila rin na magbabayad nito na mas malaki pa ang damage. Mapapansin rin na maluwag mismo ang pasukan ng tiket. May lugar para sa mga disabled at matatanda. Ang elevator ay kaliwat kanan. Ang exit at entrance sa bawat istasyon ay napakarami, kaya't kahit saan ay makaka-access sa patutunguhan. May kumpletong mapa ang mga linya ng tren para sa iba't ibang destinasyon. Mapa light rail man o subway ay magkakarugtong, kaya't hindi basta-basta maliligaw kahit baguhan ka lamang. Ang profesionalismo ng mga train staff at customer service ay di matatawaran. Ang uniforme ay malapiloto dahil mula ulo hanggang paa ay kompleto. Nakasuot pa ng guantes at hindi alintana ang init at sikip kahit pa sa tag-init. Ang densya rin ay environment friendly dahil ito ay less energy. Maraming tao nga naman na makakasakay sa isang biyahe lamang, tipid sa kuryente at walang usok na nakakaturete. At dahil sa walang traffic, naiiwasan ng road rage at aggressive driving. Kaya't maraming Hapon ang nagko-commute na lamang kung sila ay gumigimik. Dahil hindi naiisipin ang drink and drive. Problema na lang nila ang drink and survive.
mabilis makakarating sa paroroonan kung bullet train o Shinkansen ang sasakyan. Ang biyaheng 1 oras ay makukuha lamang ng 30 minutos. Komportable sa loob nito. Pwede magbasa, kumain, uminom at matulog. Kaya tara, sakay na! Ang pagsakay ng tren ay parte na sa kultura ng mga Hapon. Mayroon mang ilang negatibong imahe para sa iba, ngunit mas marami namang positibong dahilan para tayo uli sumakay dito. Ang buhay ay parang liles. May isang pinanggagalingan at may isang patutunguhan. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay kung paano natin hinarap ang pagsubok sa buhay sa ating paglalakbay. Ako, ito na. Yung pinaka-paborito kong parte na ating tikima, yung kainan. So, ito na po yung request natin from Nevada. Diba? Si Allen Santos. Hello po. Hello, Allen. At ang kanyang mga pamilya. Mahilig kumain ng mga Japanese Japanese cuisine. Hello po sa inyo dyan. Sana po magustuhan nyo po yung ating niluto ngayon at yung inyong request. Oo nga. Pero, kailangan tikman natin. Kung papasa sa panlasa ni Unisa. Itadakimasu. Itadakimasu. Yan po. Kumain. Ako, paborito ko rin to actually. Harap. Do. Hindi siya maalat, hindi din siya maalat. Parang pong restaurant na to. Siyempre, di siya ka? Ang sarap yung lasa ng karne, talagang parang binabad yung karne, sarap. Parang marinated mo siya, talaga. Oo. Pero nilagay lang natin siya yung pepper and salt and pepper lang, di ba? Ano mismo. Ang nagpapaiba sa lasa niya yung pinaka-mirin, di ba? Yung mirin, tsaka yung fish broth natin na nilagay. Kaya huwag kakalimutan nila yun, di ba? Paggagawa sila nun. Ay, nako. So, sarap yan. ito! Tamang-tama to sa mga nagje-jeta. Summer na ngayon, kailangan mo mag-jeta. Dapat diet nga, di ba? Oo nga. At meron po mga ibang request, baka meron kayong gustong pasalamatan. Message lang po kayo. Nagpapasalamat pa rin po kami sa aming mga sponsors at sa mga patuloy na nanonood, di ba? Tsaka yung mga nagko-comment sa atin ng mga positive. Kahit negative po, okay lang, basta makakatulong na mapasaya natin, ma-improve ang show namin. Opo, para magtuloy-tuloy tayo. At kumain po tayo lagi. Ay nako, hanggang sa susunod na Sabado. Nako, kakaiba yung susunod na Sabado ang gagawin din natin. Oo, kasi panibagong buwan na naman. Ubod na. Fresh na naman. Nako, medyo magkakaiba ng season ng ating mga lulutuin. Yes, diba? So, para maubusan natin to. Ubusin natin to hanggang sa susunod po. At abangan nyo po kami. At lagi natin sinasabi, kumain po tayo. But, let's stay healthy. Yes. At abangan nyo po kami hanggang sa susunod dito lang sa Koksai Kitchen.